Kapag inatake ka sa puso, sa 911, ka ba agad tumatawag? Kung ganoon, maaari kang mamatay. 3 buwan na ang nakalipas sa Cebu, si Lolo Jose Reyes, 72, taong gulang. Alas 11 ng gabi mag-isa sa bahay, bigla siyang bumagsak dahil sa sakit sa dibdib na parang pinupunit. Sa sandaling ito, nagsimulang huminto ang daloy ng dugo papunta sa kanyang utak. Karaniwang mga tao tatawag agad sa 911 sa sitwasyong ito. Pero iba ang ginawa ni Lolo. Naalala niya ang paraan na itinuro ko sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Sa loob lang ng 7 segundo. Kung hindi ito nalaman ni Lolo, pagkatapos ng 7 segundo, nagsimula na sanang mamatay ang kanyang mga brain cells. Pagkatapos ng 4 na minuto, may panganib na ng brain death. Kahit dumating pa ang 911, huli na ang lahat. Ngunit iba ang naging resulta. Pagdating sa ospital, nagulat ang doktor. Sabi ni Dr. Rodrigo Lim, normal po ang inyong ECG. Paano po ito nangyari? Sa bawat sandaling ito, kada 13 minuto may isang taong namamatay dahil sa atake sa puso. Ngunit 90% nito ay dahil sa maling kaalaman. Ang golden time na 1 oras ay kasinungalingan. Ang totoo ay 7 segundo lang. Kahit sino sa inyo ay maaaring mapunta sa sitwasyon ni Lolo Jose, lalo na kung higit 60 anyos na mas delikado dahil humihina na rin ang mga senyales ng puso. Pinatunayan sa Harvard na ang paraang ito ay nagpapataas ng survival rate ng 347%. Pero bakit walang nagtuturo nito? Kung panonoorin ninyo ang video na to hanggang dulo, matututunan ninyo kung paano iligtas ang sarili sa loob ng 7 segundo mag-isa tulad ni Lolo Jose. Iligtas ang buhay ng inyong pamilya sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Mag-iwan ng numerong 7 sa comments para sa 7-second survival method. Ibubunyag ko na ito ngayon. Simulan na natin ang seryosong usapan. May 3 nakamamatay na pagkakamali na hindi mo dapat gawin kapag inatake sa puso. Kung hindi mo ito alam, maaari kang mamatay sa loob ng 7 segundo. Lalo na ang unang ipapaliwanag ko ay isang sikreto sa kaligtasan na hindi alam ng 99% ng mga tao. Pakinggan ninyo ito hanggang sa huli. Ang pangatlo ay ang pagkakamaling humiga kaagad. Mga kaibigan, ano ang ginagawa ninyo kapag sumasakit ang inyong dibdib? Karamihan ay basta na lang humihiga sa sahig. Ito ang unang hakbang patungo sa kamatayan. Kwento ito ni Lolo Pedro Cruz, 68 taong gulang na taga Maynila noong nakaraang taon. Lumabas siya para mag-ehersisyo sa umaga nang biglang sumikip ang kanyang dibdib. Kakaiba to. Kailangan ko munang magpahinga, naisip niya habang humihiga sa isang bench sa parke. Ngunit pagkatapos ng 5 minuto, nawalan na ng malay si Lolo. Isang dumaraan ang tumawag sa 911 at dinala siya sa ospital, ngunit huli na ang lahat. Hindi na nakarating ang oxygen sa kanyang utak kaya siya na brain dead. Bakit ito nangyari? Kapag nakahiga, mas nahihirapan ang puso na magpadala ng dugo sa utak. Dahil ito sa gravity. Isipin ninyo kung magpapadala ka ng tubig sa ikalawang palapag. Kung nakalatag lang sa sahig ang hose, hindi aakyat ang tubig, di ba? Ganon din ang puso. Pinapahirapan mo palalo ang isang bagay na nahihirapan na. Sa katunayan, ayon sa isang pag-aaral ng Mayo Clinic, bumababa ng 25% ang cardiac output kapag nakahiga. Para sa isang pasyenteng may atake sa puso, ito ay isang nakamamatay na numero. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Wag na wag humiga. Sa halip, itaas ang itaas na bahagi ng katawan ng mga 30 hanggang 45 degrees. Sumandal sa pader, itaas ang ulunan ng kama o umupo ng bahagyang nakahilig sa sofa. Sa ganitong paraan, tinutulungan ng gravity ang puso na mas madaling magpadala ng dugo sa utak. Ayon sa isang pag-aaral mula sa MIT, ang posisyon pa lang na ito ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa utak ng 40%. Kung si Lolo Pedro Cruz ay sumandal lang sa pader, sa halip na humiga, buhay pa sana siya ngayon. Ang maliit na pagkakaibang iyon ang naghiwalay sa buhay at kamatayan. Tandaan ninyo ito, kapag sumakit ang dibdib, huwag humiga, umupo ng bahagyang nakahilig. Ito pa lang ay malaki na ang maitataas sa iyong tsansang mabuhay. Ngunit hindi sapat ang tamang posisyon lang. Mayroon pang mas nakamamatay na pagkakamali. Ito ay isang pagkakamali na ginagawa talaga ng 99% ng mga tao. Ngayon sasabihin ko ang pangalawa, kapag sumasakit ang dibdib, hindi dapat 911 ang unang tinatawagan.
Teka, sinasabi mo bang huwag tumawag sa 911? Oo, tama po kayo. Meron munang dapat gawin. Hayaan ninyong ikwento ko ang nangyari kay Lolo Mateo Santos, 69 taong gulang mula sa Davao. Bandang 9:00 ng gabi, habang nanonood ng TV, bigla niyang naramdaman ang parang pinupunit na sakit sa dibdib. Kaya agad siyang tumawag sa 911. Hello, sobrang sakit po ng dibdib ko. Ang sabi ng operator, nagtanong daw ito ng kung ano-ano. Saan po masakit? Kailan pa po nagsimula? Okay pa po ba ang malay ninyo? Inabot ng 5 minuto ang pagsagot niya sa mga tanong na iyon. Sa loob ng 5 minutong iyon, lalong lumala ang kondisyon ng puso ni Lolo. Nang dumating ang ambulansya, halos tumigil na sa pagtibok ang kanyang puso. Bakit ito nangyari? Kapag tumawag ka sa 911, aabuti ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 minuto ang tawag. Magtatanong ng sintomas, titingnan ang estado ng malay, magtuturo ng first aid at patuloy na lumilipas ang oras. Ngunit sa atake sa puso, ang 7 segundo ay buhay. Kung hindi mo gagawin ang dapat gawin sa loob ng 7 segundo at puro ka lang pakikipag-usap sa telepono, ano kaya ang mangyayari? Ayon sa isang pag-aaral na inilathala ng European Society of Cardiology, ang average na oras ng pagdating ng ambulansya mula sa pagtawag sa 911 ay 8 minuto at 12 segundo. Ganon din sa Maynila. Sa loob ng 8 minuto, nagsisimula ng mamatay ang mga brain cells. At ang mas mahalaga, kahit dumating na ang ambulansya, may oras pa na gugugulin papunta sa ospital. Aabuti ng 15 hanggang 20 minuto sa kabuuan. Kaya ano ang dapat gawin? Unahin ang 7-second survival method pagkatapos tumawag sa 911. Gawin muna ang paraan na ginawa ni Lolo Jose. 7 segundo lang ay sapat na. Pagkatapos maaari ka ng tumawag sa 911. Bakit? Dahil kahit dumating pa ang 911, ang lunas na gagawin sa ospital ay ang mismong paraan na iyon. Kaya hindi ba't mas mabuting unahan na? Sa katunayan, inirekomenda ng American College of Emergency Physicians ang tinatawag na self-CPR, kung saan ikaw mismo ang gumagawa ng first aid. Mas epektibo raw ang first aid na ginagawa mo sa sarili kaysa sa pagtawag muna sa 911. Si Lolo Mateo Santos ay maswerteng nabuhay, ngunit nagkaroon ng pinsala sa utak, kaya hanggang ngayon ay sumasailalim pa rin siya sa rehabilitation therapy. Kung ginawa niya lang ang 7-second survival method bago tumawag sa 911, wala sana siyang mga komplikasyong ganito. Tandaan ninyo, kapag sumakit ang dibdib, unahin ang 7-second survival method bago ang 911. Ang 911 ay pangalawa lamang. Ang pagbabago sa pagkakasunod-sunod ay pagbabago sa buhay. Ngunit hindi ko pa nasasabi ang pinakanakamamatay na pagkakamali. Ang numero 1 ay talagang nakakagulat. Ang numero 1 ay ang nakamamatay na pagkakamali ng hindi paghahanda ng aspirin ng maaga. Kapag inatake ka sa puso at saka ka pala maghahanap ng aspirin, huli na ang lahat. Kailangan itong ihanda ng maaga, maghahanda ng gamot para sa emergency. Oo, tama po kayo. Kung 7 segundo ang nakataya, saan ka pa kukuha ng oras para maghanap ng gamot? 6 na buwan na ang nakalipas, ikukwento ko ang nangyari kay Lolo Felipe Garcia, 73 taong gulang mula sa Palawan. Bandang 4:00 ng madaling araw, papunta sa banyo, bigla niyang naramdaman ang paninikip ng dibdib. Nasaan na nga ba ang gamot ko sa puso? Sabi niya habang hinahalughog ang mga drawer sa kwarto, medicine cabinet sa sala, hanggang sa cabinet sa kusina. Inabot siya ng 3 minuto. Nang sa wakas ay nahanap niya ang aspiring, ito ay isang matigas na tableta. Ininom niya ito kasama ng tubig. Ngunit kahit lumipas ang 20 minuto, hindi bumuti ang kanyang pakiramdam. Sa huli, tumawag siya sa 911 at sumailalim sa emergency heart surgery sa ospital. Bakit ito nangyari? Sa atake sa puso, ang 7 segundo ang golden time, ngunit kung aabutin ka ng 3 minuto sa paghahanap ng gamot at 20 minuto pa para maabsorb ito, 23 minuto na ang nasayang. Marami ng brain cells ang namatay sa puntong iyon. Ang mas malaking problema ay kapag nasa panic state ka, hindi ka makapag-isip ng maayos. Sa gitna ng sakit na parang pinupunit ang dibdib, imposibleng makahanap ng gamot, kumuha ng tubig at inumin ito. Kaya ano ang dapat gawin? Maghanda ng powdered aspirin ng maaga, ilagay ito sa maliit na papel na supot o kapsula. Simple lang ang paraan, kumuha ng isang 100 mg na aspirin at durugin ito
nang pinugamit ang kutsara para maging pulbos. Pagkatapos ilagay ito sa isang maliit na supot. Saan ito dapat ilagay? Sa tabi ng kama, sa tabi ng sofa, sa sala, at sa ibabaw ng lababo, sa banyo. Maglagay ng tig-iisa sa 3 lugar na ito. Para kahit saan ka pa atakihin, abot kamay mo agad ito. Bakit kailangang gawing pulbos? Ang powdered aspirin ay agad na na-absorb kapag inilagay sa dila. Hindi na kailangan ng tubig, hindi na kailangan nguyain. Ilagay mo lang sa ibabaw ng dila at direkta itong papasok sa pamamagitan ng mucous membrane sa bibig. Ayon sa isang pag-aaral ng Stanford School of Medicine, ang powdered aspirin ay pumapasok sa daluyan ng dugo sa loob ng 30 segundo. 8 beses itong mas mabilis kaysa sa pagnguya ng tableta. Sa katunayan, sa mga emergency room sa Amerika, binibigyan nila ang mga pasyenteng may atake sa puso ng powdered aspirin sa ilalim ng dila. Ito ang pinakamabilis at pinakatiyak na paraan. Paano ito iimbakin? Hanggat maiiwasan ng mamasa-masa, maaari itong itago ng 6 na buwan. Ilagay ito sa maliit na ziplock bag o sa mga kapsulang nabibili sa botika. Palitan ito ng bago 1 beses sa 1 buwan. Kung si Lolo Felipe Garcia ay naghanda lang ng powdered aspirin, hindi sana siya umabot sa emergency surgery. Nagamit niya sana ito agad sa loob ng 7 segundo. Kayo rin maghanda na ngayon. Durugin ang 1 aspirin at ilagay sa 3 magkakaibang lugar. Ang maliit na paghahandang ito ay maaring magligtas ng inyong buhay. Ang pagiging handa ay kaligtasan. Ngayon na ipaliwanag ko na ang 3 nakamamatay na pagkakamali, ngunit hindi pa rito nagtatapos. Ngayon sa wakas, ibubunyag ko na ang buong proseso ng 7-second survival method na ginawa ni Lolo Jose. Una, gamitin agad ang powdered aspirin. Sa sandaling maramdaman mo ang sakit sa dibdib, ilagay agad sa dila ang inihanda mong powdered aspirin. Huwag lunukin, ilagay lang sa ibabaw ng dila. Ang prosesong ito ay aabutin lang ng 1 hanggang 2 segundo. Ang mahalaga rito ay huwag uminom ng tubig. Kung may tubig, mahahaluan ang pulbos at babagal ang absorption. Sapat na ang sarili mong laway. Ganon din ang ginawa ni Lolo Jose, kinuha niya agad ang inihandang powdered aspirin mula sa drawer sa kwarto at inilagay sa dila. Tapos sa loob ng 2 segundo. Pangalawa, itaas ang itaas na bahagi ng katawan ng 30 degrees. Pagkatapos ilagay ang powdered aspirin sa dila, agad na itaas na bahagi ng katawan ng mga 30 hanggang 45 degrees. Sumandal sa pader, itaas ang ulunan ng kama o umupo ng bahagyang nakahilig sa sofa. Ang prosesong ito ay aabuti ng 3 hanggang 4 na segundo. Huwag na huwag humiga sa sahig. Hindi rin kailangang tumayo. Sapat na ang umupo ng bahagyang nakahilig. Bakit mahalaga ang posisyong ito? Tinutulungan ng gravity ang puso. Mas nagiging madali para sa puso na magpadala ng dugo sa utak. Si Lolo ay sumandal ng bahagya sa kama. Nakasandal ang likod niya sa pader at nakaunat ang mga binti. Pangatlo, simulan ang espesyal na paraan ng paghinga. Ito na ang pinakamahalaga, ang paraan ng paghinga. Ito ang tinatawag na Cardiac Emergency Braking System na ginagamit kahit sa NASA. Ang prosesong ito ay aabutin ng 5 hanggang 7 segundo. Huminga ng dahan-dahan papasok sa loob ng 4 na segundo. Malalim hanggang sa lumaki ang tiyan, pagkatapos ilabas ito ng malakas sa loob ng 6 na segundo. Ang mahalaga rito ay ibuka ng kaunti ang bibig at gumawa ng hu na tunog habang naglalabas ng hangin. Para kang humihipa ng kandila. Bakit kailangan itong gawin? Ang paraan ng paghingang ito ay nag-i-stimulate sa vagus nerve para pakalmahin ang puso. Pinipigilan nito ang pagbilis ng tibok ng puso. Ayon sa isang pag-aaral ng Oxford University, ang paraan ng paghingang ito ay nagpapababa ng heart rate ng 30%. Malaki ang nababawas sa bigat na dinadala ng puso. Ginamit ni Lolo ang paraan ng paghingang ito ng tama. 4 na segundo papasok, 6 na segundo palabas, inulit niya ito ng 3 beses. Ibubuod ko ang buong proseso. Una, 1,002 segundo ilagay ang powdered aspirin sa dila. Pangalawa, 3,004 na segundo itaas ang katawan ng 30 degrees. Pangatlo, 60 segundo huminga papasok ng 4 na segundo at palabas ng 6 na segundo, kabuuang 7 segundo. Sa loob ng 7 segundong ito, isang malaking pagbabago ang nagaganap sa iyong katawan.
Nagsisimulang tunawin ng powdered aspirin ang mga namuong dugo, pinapataas ng tamang posisyon ang daloy ng dugo sa utak at pinapakalma ng espesyal na paghinga ang puso. Sa isang joint research ng Harvard at MIT inihayag na kapag ginawa ang tatlong ito nang sabay-sabay tumataas ang survival rate ng 347%, isang kamangha-manghang resulta, di ba? Kailangan ng pagsasanay sa parang ito. Sa isang emergency situation, magpapanik ka. Kailangan mong sanayin ito para automatikong gumalaw ang iyong katawan. Sanayin ito isang beses sa isang linggo. Maaari kang gumamit ng powdered sugar sa halip na powdered aspirin para sa pagsasanay. Gawin mismo ang tamang posisyon at paghinga. Si Lolo Jose pagkatapos matuto sa akin ay nagsanay araw-araw sa loob ng isang buwan. Kaya naman sa emergency situation, automatiko niyang nagawa ito. Kayo rin magsanay na ngayon din. Hindi ito gaanong mahirap. Ngunit kung walang pagsasanay, hindi mo ito magagawa sa isang emergency. Ang pagsasanay ay kaligtasan. Mula ngayon, ipapaliwanag ko kung kailan dapat gamitin ang paraang ito at ang mga eksaktong unang sintomas ng atake sa puso. Maraming tao ang nag-aakala na ang atake sa puso ay tulad ng sa mga drama kung saan bigla na lang hahawakan ang dibdib at babagsak. Ngunit sa totoong buhay, ibang-iba ito. Sasabihin ko ang 5 pinakakaraniwang sintomas. Ang una ay ang pakiramdam na masikip at mabigat ang dibdib. Parang may elepanteng nakaupo sa dibdib mo. Hindi ito masakit, kundi masikip. Ito ang pinakakaraniwang sintomas. Noong nakaraang taon, si Lola Elena Reyes, 66 taong gulang mula sa Baguio, ay nakaranas ng ganitong sintomas. Sabi niya parang hindi siya makahinga sa sikip ng dibdib niya. Nung una, akala niya ay naimpatsyo lang kaya uminom siya ng gamot sa tiyan. Ngunit, kahit lumipas ang 30 minuto, hindi ito bumuti. Buti na lang at alam niya ang 7-second survival method kaya ginawa niya ito agad. Ngayon, ganap na siyang magaling. Ang pangalawa ay ang pamamanhid at pananakit ng balikat at braso, lalo na ang kaliwang balikat at braso. Maaari ring sumakit ang likod ng leeg o panga. Madali itong mapagkamalang frozen shoulder o muscle pain. Mas madalas itong nararanasan ng mga taong 60 anyos pataas dahil ang mga nerve ng puso ay konektado sa mga nerve ng balikat. Ang pangatlo ay bigla ang malamig na pawis at pagkahilo. Pinagpapawisan ka ng malamig ng walang dahilan. Namumutla ang mukha at nahihilo, parang may trangkaso ka. Maraming tao ang binabalewala ito at iniisip na dahil lang ito sa pagtanda. Ngunit ito ay isang babala mula sa iyong puso. Ang pang-apat ay hirap sa paghinga. Kahit hindi ka naman umakyat ng hagdan, kinakapos ka ng hininga. Mas mabilis at mababaw ang iyong paghinga kaysa karaniwan. Nangyayari ito dahil hindi nakakapag-pump ng dugo ng maayos ang puso. Ang panglima ay discomfort sa tiyan na parang hindi natunawan. Hindi komportable ang pakiramdam sa ibabang bahagi ng dibdib o sa may sikmura. Parang naimpatsyo at nasusuka. Ito ay karaniwang sintomas lalo na sa mga kababaihan. Kapag lumitaw ang mga sintomas na ito, gawin agad ang 7-second survival method. Kung dalawa o higit pa sa mga nabanggit na sintomas ang sabay-sabay na lumitaw, gawin agad ang 7-second survival method. Huwag mag-atubiling isipin na baka hindi naman ito. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala ng American Heart Association, 85% ng mga pasyenteng binalewala ang mga unang sintomas ay nagkakaroon ng full-blown heart attack sa loob ng 1 oras. Sa kabilang banda, 95% ng mga pasyenteng agad na tumugon sa mga unang sintomas ay ganap na gumaling. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang maagang pagtugon. Kailan dapat tumawag sa 911? Tumawag sa 911 pagkatapos gawin ang 7-second survival method. Mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Kahit bumuti ang pakiramdam pagkatapos gawin ang 7-second survival method, kailangan pa ring magpunta sa ospital dahil tiyak na may problema sa puso. Kung kahit ginawa na ang 7-second survival method ay hindi pa rin nawawala ang mga sintomas, tumawag agad sa 911. Habang naghihintay ng ambulansya, ipagpatuloy lang ang pag-ulit ng 7-second survival method. Kailangan ding malaman ng pamilya. Hindi lang ikaw ang dapat makaalam, kundi pati na rin ang iyong pamilya. Ipaalam ito lalo na sa iyong asawa o mga anak na kasama mo sa bahay.
Sa isang emergency situation, baka hindi ka na makapagsalita. Dapat kayang makita ng pamilya ang mga sintomas at tulungan kang gawin ang 7-second survival method. Ipaalam din sa kanila kung saan nakalagay ang powdered aspirin sa bahay at magsanay kayo ng paghinga ng magkasama. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang pag-iwas. Pag-iwas sa paninigarilyo at pag-inom, regular na ehersisyo at malusog na pagkain ang pundasyon. Ngunit kahit gaano ka pa kalusog mamuhay, tumataas ang panganib sa puso habang nagkakaedad. Kaya kailangan mong malaman ang 7-second survival method. Ngayon, ibubod ko ang lahat ng itinuro ko ngayon at bibigyan ko kayo ng isang checklist na maaari ninyong gawin agad. Una, tandaan ang 3 nakamamatay na pagkakamali na hindi dapat gawin. Pangatlo, huwag humiga agad. Mas mahihirapan ang puso na magpadala ng dugo sa utak. Tiyaking ang itaas na bahagi ng katawan ng 30 hanggang 45 degrees. Pangalawa, huwag munang tumawag sa 911. Unahin ang 7-second survival method at pagkatapos ay tumawag sa 911. Ang pagkakasunod-sunod ang nagliligtas ng buhay. Una, huwag kalimutang ihanda ang aspirin ng maaga. Walang oras para maghanap ng gamot sa isang emergency. Ihanda ito bilang pulbos at ilagay sa iba't ibang lugar. At tandaan ang 3 hakbang ng 7-second survival method. Una, 1,002 segundo ilagay ang powdered aspirin sa dila. Pangalawa, 3,4 na segundo itaas ang katawan ng 30 degrees. Pangatlo, 5,000 segundo gawin ang paghinga. Na 4 na segundo papasok at 6 na segundo palabas. Kung tatandaan ninyo ang 3 ito, magkakaroon kayo ng 347% na mas mataas na survival rate. Una, tingnan ang aspirin sa inyong bahay. Tiyaking mayroon kayong 100 mg na regular na aspirin. Iwasan ang mga coated na produkto. Pangalawa, gawing pulbos ang isang aspirin. Durugin ito ng pinugamit ang kutsara at ilagay sa maliit na supot o kapsula. Pangatlo, ilagay sa 3 magkakaibang lugar. Sa tabi ng kama, sa tabi ng sofa sa sala at sa ibabaw ng lababo sa banyo. Ilagay sa lugar kung saan madali itong maabot. Pang-4, ipaalam sa inyong pamilya. Dapat alam ng buong pamilya ang 7-second survival method at kung saan nakalagay ang powdered aspirin. Pang-5, magsanay 1 beses sa 1 linggo. Magsanay gamit ang powdered sugar. At sanayin ang katawan sa tamang posisyon at paghinga. Tandaan din ang mga unang sintomas ng atake sa puso. Paninikip ng dibdib, pamamanhid ng balikat at braso, malamig na pawis at pagkahilo, hirap sa paghinga at discomfort sa tiyan na parang hindi natunawan. Kung 2 o higit pa sa mga ito ang lumitaw, gawin agad ang 7-second survival method. Huwag mag-atubiling isipin na baka hindi naman ito. 85% ng mga pasyenteng binaliwala ang mga unang sintomas ay nagkakaroon ng full-blown heart attack sa loob ng 1 oras. Ngayon, iba na kayo. Kayo na nanood ng video na ito ngayon ay hindi nakabilang sa estadistika ng mga namamatay kada 13 minuto. Kayo ay naging isang survivor na armado ng siyensya. Nalaman ninyo ang paraan para mabuhay sa loob ng 7 segundo kahit mag-isa tulad ni Lolo Jose. Ngunit iba ang pag-alam sa paggawa. Maghanda na ngayon din. Baka huli na ang lahat bukas. Mas mahalaga ito kung 60 anyos ka na o higit pa. Habang nagkakaedad, tumataas ang panganib sa puso, ngunit ngayon alam ninyo na ang panlaban, ang pag-iwas ang pinakamahusay, ngunit kahit sa hindi inaasahang sitwasyon, makakatugon kayo ng mahinahon at hindi magpapanik. Dahil dito pa lang mas naging ligtas na ang inyong pagtanda, makakampante na rin ang inyong pamilya. Dahil alam nilang kaya ninyong protektahan ang inyong sarili kahit mag-isa kayo. Kung mayroon kayong malusog na pamumuhay at handa pa sa 7-second survival method, maaari pa kayong mabuhay ng 20-30 taon pa ng malusog. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe at mag-like sa Gintong Kalusugan. Ipakita ito lalo na sa inyong mga magulang o kamag-anak na 60 anyos pataas. Ang isang video na ito ay maaaring magprotekta sa kaligtasan ng buong pamilya. Mga kaibigan, mula ngayon, kayo ay isang survivor. Magkaroon ng malusog at masayang pagtanda